Huwag mo na akong pigilan pa, Sebia. Buo na ang loob ko. Pupunta ako ng girang. Ipag-iiganti ko ang sinapit ng kapatid ko sa kamay ng mga aswang na girangon na lumapa sa kanya. Ayokong namatay lang siya at limutin na hindi nabibigyan ng hustisya. Pagbabayarin ko ang lumapa sa kanya. Kung kinakailangan na ubusin ko rin silang lahat, ay gagawin ko. Pero, paano kung may mangyari sa iyong masama, Leon? Paano ako? Kami ng mga anak mo. Walang mangyayaring masama sa akin, Sebia. Nakalimutan mo na bang isa akong batikang mananabas? Hindi ako dapat matakot, kundi ang mga aswang na yon. Hindi pa ako kailanman binigo ng mga sandata ko, mga pangontra at mga orasyon ko. Sa kanasan ng pananampalataya mo sa Diyos, tandaan mo, ang Diyos ay nasa likod ng mga alagad ng liwanag. Hindi niya ako pababayaan sa kamay ng mga aswang na mga kampon ng kadiliman. Pero Leon, hindi mo kabisado ang girang. Ang pagkakaalam ko, maraming mga kababalagan doon. Saka, mas magiging kampante ako kung may mga kasama kang pupunta ron. Kung ganyan mag-isa mo lang, hindi mo ako masisisi kung labis akong mag-aalala ng ganito. Mahina pa talaga ang pananampalataya mo sa Diyos, Sebia. Isang hukbo ang kasama ko, at yun ay walang iba kundi ang Diyos. Siya nang bahala sa akin. Maglalaan siya para sa akin, para pagbayarin ang dapat pagbayarin. Isa pa, kung walang tutugi sa mga aswang sa girang, patuloy lang ang pagsalot at pagsalakay nila ron. Maaati mo bang marami pang mabiktima roon? Pwes ako hindi. Bahala ka na nga. Mukhang hindi naman kita mapipigilan pa eh. Basta siguraduhin mong babalik ka rito ng buo at buhay, Leon. Alam mong hindi ko kaya na wala ka. Hindi ko kayang buhayin ng mga anak natin na mag-isa. Kinabig ko sa magkabilaan niyang balikat ang asawa ko, sa kamahigpit na niyakap at pinatahan sa pamamagitan ng paghaplos sa likod nito. Ipinadama ko sa kanya ang katatagan ko, kumpiyansa sa sarili at kasiguraduhan. Pinapangako ko, Sebia, babalik akong matagumpay. Manalig ka lamang sa Panginoong Diyos at sa akin. Palagi mo rin akong isasama sa iyong mga panalangin. Aba, talagang ipagdadasal kita, Leon. Kahit hindi mo sabihin yun. Biglang kumalas sa pagkakayakap ko si Sebia at parang may kung anong naalala. Siya nga pala. Paano pala kung malaman ng mga aswang na mananabas ka at matunto nila kung saan ka nagmula? Natatakot akong baka pati kami rito ay puntahan nila, Leon. Walang magtatanggol sa amin ng mga anak mo. Ang totoo ay napag-isipan ko na rin ang ikinakatakot na yun ni Sebia. Bago pa man ay inihanda ko na ang lahat-lahat kung sakali. May inilabas din ako mula sa bulsa ko at ibinigay kay Sebia. Huwag kang mag-alala, Sebia. Pinaghandaan ko na rin yan kung sakali. Kaya kabilin-bilinan ko sa'yo dati na wag ninyong tatanggalin ang mga pangontra at pantaboy ng mga aswang na inilagay ko sa palibot ng bakuran at ng bahay natin. Walang kahit na anong uri ng aswang ang mga ngas na pumasok sa bakuran natin, sa umaga man o sa gabi. Saka yung mga pinagawa ko sa iyong kwintas na nilagyan mo ng mga palawit na mga pangontra, ipasuot mo na sa mga anak natin kapag nakaalis na ako. Naturuan ko na rin sila ng mga dapat nilang gawin kung sakaling mapaharap sila sa mga aswang. Yung mga itakuring iba sa kusina natin, magagamit yung sandata ang mga yon. Pahiran mo rin palagi ng langis pangontra na nasa garapon sa kwarto natin. Saka ito pa pala, isuot mo tong kwintas na may palawit na krusipihong gawa sa pilak. Takot dito ang mga aswang at isang bala raw din yan. Ipinakita ko kay Sebia ang talim nito at kung paano tatanggalin ang ibabang takip nitong metal. Kapag nasugatan nito ang aswang na magtatangkan lumapit sa iyo,
at sa mga anak mo. Uusok ang sugat niya at kagad na manghihina. Samantalahin mo yon at itarak mo to sa kanyang dibdib sa tapat mismo ng kanyang puso. Sa ganung paraan, Sebia, ay mamamatay kagad ang aswang. Iisa lang ba to? Dapat meron ka rin ito. Oo, meron din ako. Sa susunod ay magpapagawa rin ako ng para sa mga anak natin, para tag-iisa na tayo. Basta pagsabihan mo ang mga anak mo na mag-iingat sila sa pakikisalamuha kung kani-kanino. Alam na rin naman nila ang palatandaan kung ang isang tao ay isang aswang o hindi sa umaga. Lagi mong ipapaalala sa kanila na mga tuso o mga aswang. Sabihin mong gamitin nila palagi ang angking talino nila. O siya, gagawin ko ang lahat ng yan. Eh gaano ka naman katagal dun sa girang? Depende, Sebia. Kung maaga kong mahahanap ang lumapa sa kapatid ko, o kung madali ko lang silang matutugis lahat, ay makakauwi ako ng maaga. Pero kung medyo mahihirapan ako, baka matagalan. Pero baka sasaglit-saglit din akong umuwi rito. Kaya habang wala ako, ay humanap ka ng albularyong maalam sa mga herbal na mga langis na pangontra sa mga aswang. Magpagawa ka ng maraming langis na magagamit ko kapag umuwi ako rito. Basta mag-iingat ka, Leon. Huwag mong bibiguin ang pananalig ko sa'yo. Saka bago ka umalis, pwede bang... Pwede bang ano? Alam mo na yun, Leon. Ang hina mo naman pumikap. Pabaon ko sa'yo. Para hahanap-hanapin mo at para hindi mo payagang matalo ka ng mga aswang. Ah, pambihira ka. Ang seryoso ng usapan natin na ipasok mo pa yon. Pero sige ba, gusto ko yan. Basta Leon ha, pag namatay ka, ikaw rin. Ibang lalaki na ang papapak sa akin. Gusto mo ba yon? Aba, syempre hindi. Kaya gagalingan ko talaga, Sebia. Kung gaano katuso ang mga aswang, lalong katusuhan pa ang gagawin ko. Dapat lang. Bago nga ako tuluyang magpaalam sa mga anak ko, ay may nangyari pa sa amin ni Sebia ng umagang yon. Ako nga pala si Leon, 35 anyos. Isa akong hamak na magsasaka lamang at mananabas ng mga aswang na tubong Mindanao. Napadpad lang ako rito sa Visayas, sa probinsya ng Samar, dahil taga rito ang asawa kong si Sebia. Nakilala ko siya mula nang may nagtawag sa akin na tumulong sa pagpatay ng mga aswang at dumayo pa ako ron mismo sa baryo nila. Ngunit malayo sa barangay Girang sa Basi. Simula rin ng ikasal ako kay Sebia ay sa Samar na rin ako nanirahan. 10 ng buong pamilya ko. Ang nag-iisa ko namang bunsong kapatid na lalaki ay nakapangasawa ng taga-Girang. Sa malas nga lang dahil ang Girang pala ay pugad ng mga aswang na tinatawag na mga girangon. Ang totoo ay bago ko pa lang nalalaman na may mga aswang pala na girangon. Hindi ko pa alam kung ano ang itsura ng mga ito, kung ano ang mga kakayahan at kung paano sumasalakay. Ang balita ko lang ay lumalabas daw sila mula sa isang kuweba sa Sohoton. Isa pa ito sa mga dahilan kung kaya minabuti ko ring pumunta ng Girang para mapag-aralan pa ang uri ng mga aswang na ito. Magtatanong-tanong ako sa mga tao roon. Isa pa, ay bali ako rin ang pinakiusapan ng asawa ng kapatid ko na pansamantalang magsaka sa bukid nila roon. Ang sarili ko namang bukid na maiiwan ko ay ipinaubaya ko na lang pansamantala sa biyenan ko. Dahil hindi naman ganun kalayo ang Girang mula sa amin, wala pang tanghali ay nakarating na ako roon. Sa bahay ng kapatid ako tumuloy. Tulad ko ay may 2 rin silang mga anak. Nakapisan sa kanila ang mga magulang ng asawa ng kapatid ko.
Matapos mananghalian, ay inaya ko na kagad ang tatay ng hipag ko para ipakita sa akin ang bukid na sinasaka nila ng kapatid ko. Excited na ako kagad na mabisita ang buong baryo at isabay ang pag-oobserba sa paligid kung may mapapansin akong kakaiba. Kailangan habang maaga pa ay makabisado ko na ang buong lugar. Nang nasa bukid na kami, ay nadatnan namin doon ang isang matandang magsasaka na pansamantala palang inutusan magtabas muna roon habang hinihintay ako. Ipinakilala ako agad dito ng tatay ng hipag ko na si Mang Omer. Renante ang pangalan ng matandang nagtatabas. 60 anyos, ngunit matikas at mukhang talagang malakas pa rin siya. Siya raw ang makakatulong ko sa pagsasaka. Siya rin daw ang namumursyento sa katabing ektarya ng bukid ng kapatid ko. Ako naman po si Leon, Mang Renante. Ako po nakakatandang kapatid ni Anak Lito. Ikinagagala ko po kayo makilala. Oo. Natatandaan kita, iyo. Nakita na kita dati nung inilibing ang kapatid mo. Nakakalungkot lang talaga ang sinapit niya sa kamay ng isang girangon. Alam mo, tulad mo bago-bago pa lang ako rito. Ang sadya ko rito ay ang manugis ng girangon. Meron akong kakaibang kakayahan at yun ang gagamitin ko. Talaga po? Nako, ako rin po. Yun din po ang sadya ko rito. Ang ipagiganti ang kapatid ko sa sinapit niya sa isang girangon na lumapa sa kanya. Mapatay ko lang po ang isang yun ay matatahimik na po ako para sa kapatid ko. Dapat din po pala ay maubos ko sila para wala nang sasalakay pa rito sa girang. Tama yan, iyo. Maganda yan na maubos sa mga salot na girangon. Kasi kung makukontento ka lang sa iisang mapaghihigantihan mo, nariyan pa ang iba na makakapambiktima pa sa iba. Ang totoo ay dumadami na rin ang nawawala rito sa baryo. Malamang na mga kinuha ng mga girangon ng mga yon. Saan po ba nanggaling o nagkukuta ang mga girangon? Saka, ano po pala ang kakaiba niyong kakayahan? Nako, saka ko nasasabihin sa'yo, iyo. Ito ako lang muna ang dapat na nakakaalam. Mahirap nang malaman ng mga girangon. Alam mo bang sa umaga ay normal lang silang mga tao? Ah, ganun po pala. Ano po pala ang itsura ng girangon? Paano po sila sumasalakay? Saka na rin natin pag-usapan yan, iyo. Ang mabuti pa ay tapusin muna natin itong pagtatabas ng mga pilapil. Ilabas mo na ang dala mong panabas. Bago mag-alas 4 ay baka matapos na rin tayo kagad dito. Sumama ka sa akin mamaya sa bahay ko. Ipagpapaalam kita kay Omer. Marami akong sasabihin sa'yo para maipaghiganti mo ang kapatid mo. Tingin ko ay sakto ang pagtatagpo natin na ito. Mamaya, malalaman mo kung bakit. Inilabas ko ang aking panabas at sinimulan na namin ang pagtatabas. Si Mang Omer naman ay nagpaalam na rin. Babalik na lang daw mamayang kinahapunan para magdala ng mamimerienda namin ni Mang Renante. Naghiwalay kami ng tatabasin ni Mang Renante. Parehong sa magkabila ang dulo raw kami magsimula at magtatagpo na lang daw kami sa pinakagitnang pitak. Tansya ko ay mga 9 na malalaking pitak ang tatabasin namin na pilapil. Sa ika-5 pitak kami magsasalubong. Ikaw sa dulong itaas, malapit sa irigasyon niyo. Ako na lang sa dulong ibaba, malapit sa mga puno roon sa may sapa. Sige o Mang Renante. Mag-iingat po kayo sa banda nyo. Mukhang masukal pa naman po sa ibabang dulo. Di o kaya marami pong ahas doon? Nako, wag mo kong alalahanin, iyo. May kakaibang abilidad ako na hindi mo alam. Malalaman ko kagad kung may ahas sa paligid. Sa dami ba naman ng mga damo at mga halaman doon,
Mas delikado pa ako kung walang mga halaman o kahit damo sa paligid. Isa pa, ay may kailangan akong tignan doon. Ganun po ba? Sige ho. Pupunta na po ako sa kabilang dulo para makapag-umpisa na. Nang nasa kabilang dulo na ako, nang nagtatabas na ako, ay panaka-naka kong iginagala ang paningin ko. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng medyo malawak ding kaparangan. Napansin kong ang palayan ay nasa ibaba ng mababang burol na natatakpan naman ng medyo makapal na kagubatan. Sa likod ng burol ay papunta na ng sohoton. Napakatahimik sa girang. Kaunti lang ang mga kabahayan at hiwa-hiwalay pa. Sa isang banda naman ng palayan ay may isang kuweba at sa gilid nito ay isang ilog. Naisip ko na sa gabi siguro ay nakatatakot ng lumabas. Malamang na kung walang buwan ay napakadilim. Palagay ko ay pabor ito sa mga aswang na girangon. Nang malapit na ako sa ikalimang pitak, ay muli kong tinanaw ang banda ng kuweba at ilog. Naisip ko na baka sa kuwebang yun namumungad ang mga girangon. Mukha kasing wala pang nakakapasok doon dahil sa mga malalagong talaib sa may bukala nito at makapal na tubo ng mga baging sa palibot nito. Isasama ko ito sa mga tanong ko kay Mang Renante kapag nagpunta kami sa bahay niya. Nang matapos naman kami sa pagtatabas, ay inaya na ako kagad ni Mang Renante na tumuloy ng bahay niya matapos naming makapagpahinga ng kaunti. May sinabi pa siya sa akin bago kami tuluyang umalis ng bukid. Nako, hindi magandang maabutan pa tayo ng dilim dito sa bukid, Leon. Alam mo ba kung bakit? Bakit naman po, Mang Renante? Kasi, kaninang naroon ako sa dulo, doon sa may sapa, may natukoy akong sinyalis ng presensya ng girangon. May gumagala rito sa bukid. Kung napapansin mo rin, ayun na lang ang tao rito. Maaga talagang umuwi ang mga magsasaka rito. Paano po ninyo natutukoy ang presensya po ng girangon na aswang? Basta, may sarili akong paraan iyo. Saka mo nilang malalaman. O siya, tara na magbadali sa bahay ko. Baka naroon na rin si Homer at ang merienda natin. Malamang na naipagtimpla na rin tayo ng kape ng asawa ko. Sige o. Saka, marami rin po talaga akong itatanong sa inyo mamaya. At nagmadali na nga kaming umuwi sa bahay ni Mang Renante. Ang bahay pala nila ay hindi naman nalalayo sa bukid na sinasaka nito at sa bukid ng kapatid ko. Isa itong munting dampa sa gitna ng mga puno ng nyog at napapalibutan ng mga bakod na kawayan. Pagpasok namin sa loob ng bakuran ay napansin ko kagad na napakaraming iba't ibang uri ng pananim at mga halaman. Lahat ay mayayabong at parabang bungad pa lang ay binabati na kami ng mga ito dahil parang sumasayaw-sayaw ang mga halaman. Napansin ko ring parang natuwa si Mang Renante at nakangising napapatingin sa akin. Aba, mukhang masasaya mga pananim namin sa paligid sa presensya mo, iho. Senyales na maaasahan talaga kita sa plano ko laban sa mga girangon dito sa baryo. Dahil dyan, sasabihin ko na rin sa iyo ang pinakasikreto ko. Bakit para pong may kinalaman po mga pananim nyo sa paligid? May kakaiba po ba talaga sa pananim nyo? Tama ka, iyo. May kinalaman talaga ang mga pananim ko sa espesyal kong abilidad. O siya, tara na muna sa loob at nang makapaghugas muna tayo saglit bago tayo magmerienda. Oh, hayal na pala si Homer eh. Nasa salas na. Matapos namin makapaghugas ni Mang Renante, ay dumulog na nga kami sa salas at nagsalo-salo sa meriendang lubi-lubi at kape. Pero hinintay muna ni Mang Renante
na magpaalam si Mang Omer bago kami nag-usap na kaming dalawa lang. Pasimple pa niya akong sininyasan. Mang Omer, mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. May itatanong lang po ako kay Mang Rinante tungkol po sa mga pananim niya. Baka manghingi na rin po ako ng konting mga gulay na pandagdag natin sa panghapunan. Pumayag naman doon si Mang Omer at nagpauna na. Pinaalalahanan pa ako na wag daw gaanong magtatagal at malapit ng gumabi dahil delikadong araw. Nang makaalis naman ito, ay nag-usap na kagad kami ni Mang Rinante. Heto na, sasabihin ko na sa iyo ang sikreto kong abilidad iyo. Pero sana, atin-atin lang ito at wag na wag mong ipagsasabi kahit na kanino. Mahirap na kapag nalaman ng mga aswang na girangon ito. Ikaw rin, mas mahihirapan tayong maipagiganti ang kapatid mo. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Mang Rinante. Bakit ko naman po ipagsasabi ang abilidad nyo? Mukhang magiging alas po natin yan laban sa mga salot na mga aswang dito sa girang. Pagtutulungan po natin silang ubusin. Hindi ako makakapayag na patuloy silang mamamayagpag dito at marami pa silang mabibiktima. Saka sasabihin ko rin po sa inyo ang lihim ko. At ikaw rin pala ay may tinatago sa akin. Pues, pareho tayong kailangan mag-ingat na hindi malaman ng mga aswang ang mga tinatago natin. Oras na malaman nila ay masisira ang mga plano natin. Oo nga pala, anong itinatago mo? Mang Rinante, isa po akong mananabas. Hindi rin po alam ito ng pamilya ng kapatid ko. Mabuti kung ganon. Ako rin ay ayaw na ayaw kong malaman ni Omer ang abilidad ko. Maski ang asawa ko ay wala siyang alam. Sa'yo ko palang nasabi dahil nasabihan ako ng mga halaman sa paligid na makakatulong nga raw kita laban sa mga aswang. Ano ho? Nasabihan kayo ng mga halaman nyo? Oo, ganun na nga. Yun ang espesyal kong abilidad. Marunong akong makipag-usap sa mga halaman. Natutunan ko ito sa tagal kong pagiging isang mahilig sa pagtatanim. Kita mo naman ang dami kong pananim sa paligid. Lahat ay malulusog dahil hiyang sila sa mga kamay ko. Alam mo, hindi ko basta-basta natutunan ang makipag-usap sa mga halaman. Paunti-unti ko itong natutunan hanggang sa pagtagal ay nakuha ko na rin ang loob nila. Naging kakampi ko na sila. Grabe. Ang astig po pala ng abilidad nyo. Pwede nyo po bang ituro sa akin yun? Pwede naman iyo. Kaya lang, sa tanda mong yan, ay baka hindi mo na lubos na matutunan. Ako kasi, ay nagsimula nung bata pa ako. Hindi naman sa pinahihina ko ang loob mo. Sadya lang na mahaba talaga ang proseso. Kung ituturo ko man ito, sigurado ay sa mga bata. Sayang lang at wala kaming naging anak ng asawa ko. Ikaw, baka may mga anak ka. Mas mabuting mga anak mo na lang ang turuan ko. Tama nang isa ka na lang na mananabas. Magkatuwang na lang tayo na talunin ang mga aswang na girangon dito. Bale, isa na rin akong manunugis. At ikaw naman ay isang mananabas. Palagay ko ay talagang pinagtagpo tayo ng tadhana. Ganun na nga po siguro, Mang Rinante. Sayang nga po. At ngayon ko lang po kayo nakilala eh. E di sana po ay hindi na nalapa pa ang kapatid ko. Siya nga po pala. Saan po ba nanggagaling ang mga girangon? Kasi may nakita po akong kuweba doon po sa gilid ng kaparangan. Hindi po kaya doon po nagpupugad ang mga girangon? Nako, wag na wag mong tangkain pumasok doon iyo. Hindi ko alam kung doon nga sila namumugad. Pero sa pagkakaalam ko, ay mula sa kuweba, sa Sohoton pa sila nagmula. Pero posibleng lumipat nga ang iba sa kuweba rito. Pero alam mo bang ang mga girangon ay namumuhay na tulad ng mga tao sa araw? Pwede ring hindi na nila kailangan mamugad pa sa kuweba. Hindi natin alam, ay baka nakahalo lang sila rito sa mga naninirahan sa baryo. Kaya nga sobrang ingat na ingat ako sa pakikisalamuha sa mga tao rito.
hindi rin talaga ako taga rito. Dayo lang ako rito. Napadpad lang ako rito dahil sa mga nasasagap kong senyales mula sa mga halaman sa paligid. At dito nga ako itinuro. Dito raw ang maraming mga girangon. Pwede nga po. Pero ano po ba ang itsura ng mga girangon kapag nasaan yung aswang sila? Hindi pa po kasi ako nakakakita ng mga girangon eh. Nako, nakakatakot ang itsura nila iyo. Sa totoo lang, ay hindi pa rin ako nakakakita. Pero base sa deskripsyon ng mga nakakita na, mukhang nakakatakot talaga ang mga itsura nila. Matatangkad daw sila at balingkinita ng pangangatawan. Ang mga daliri daw ay mahahaba na parang sa mga ugat ng puno. Mukha rin daw silang mga mangkukulam dahil mahahaba raw ang mga baba at ilong nila. Ang mga mata naman nila ay parang salamin sa tama ng liwanag. Para bang sa pusa. Umiilaw rin pero kulay pula. Aba, mukhang nakakatakot nga po. Pero teka, base po sa paglalarawan ninyo, mga babae lang po ba ang mga girangon? Hindi iyo. May mga lalaki rin naman. Mas mahirap pa nga raw kalabanin ng mga lalaking girangon dahil nawawala-wala raw sila sa dilim. Bigla-bigla na lang daw silang sumusulpot sa tabi mo nang hindi mo namamalayan. Grabe naman po yan. Ano pa po ang alam nyo tungkol po sa mga girangon? Paano po sila sumasalakay o manlapa? May palatandaan po ba kapag nasa malapit sila? Ang totoo hindi pa ganung sapat ang kaalaman ko tungkol sa mga girangon. Sa ngayon, ay wala pa akong aktwal na pakikipagharap sa tulad nila. Inaalam ko pa rin hanggang sa ngayon. Nakadepende lang muna ako sa abilidad kong makipag-usap sa mga halaman. Kaya Leon, binabalaan kita na mag-iingat ka rito sa girang. Hindi natin alam kung sino ang aswang o hindi sa mga taga rito. Maging mapagmatsyag ka. Magtulungan tayo. Tama po kayo mga Renante. Nagmamatsyag po talaga ako at sobrang nag-iingat. Magtatanong-tanong na rin po ako sa ipag ko kung paano nila pa ang kapatid ko, kung anong oras at kung ano-ano ang mga senyales na napansin nila sa paligid. Siya nga pala, maalala ko, base lang ito sa mga naririnig ko. Lumalabas daw ang mga girangon tuwing dapit hapon at papalatag na ang dilim. Magaling daw silang manggaya ng boses o tunog sa paligid. Pambihira raw ang mga abilidad at lakas nila kapag kabilugan ng buwan. Tuwing anihan ng palay o tuwing makakapal ang hamog sa palayan. Kapag sa palayan pa raw, ay hindi sila mapapansin o maririnig man lang. Kaya sa gabi, ay wag na wag kang magagawi sa kabukiran. Tatandaan ko po yan mga Renante. Ano naman po kaya ang kinatatakutan ng mga girangon? Katulad din po ba ng kinatatakutan ng karaniwang mga aswang? Yan din ang inaalam ko pa iyo. Kinukuntsaba ko nga ang mga halaman Kung may girangon silang matiyempong may kung anong kinatatakutan, ay sabihin kagad nila sa akin. Noon siya nagkakalapa pa lamang sa kapatid mo, pupuntahan ko sana ang bukid niya na pinangyarihan ng insidente. Kaya lang, ay panahon naman nun ng pagsusunog ng mga dayami. Wala akong mga buhay pantanim na palay na mapagtatanungan ko sana. Pero hayaan mo, sa tulong din nila, ay baka makagawa ko ng mga langis na herbal na pwedeng pangontra at panlaban sa mga girangon. Ikaw ba? May alam ka bang mga halaman na kinatatakutan ng mga aswang? Isa ka nga palang mananabas. Ano ba ang mga gamit mong pangontra at panlaban sa mga aswang? Ang meron lang po ko ay mga orasyon at ritual. Meron din po akong kwintas na krusipiyo. Nabalibala raw na rin po. Gawa po sa pilak na kinatatakutan po ng mga aswang. Kapag nasugatan po sila nito, ay manghihina sila. Meron din po pala akong dalang mga pangontrang langis na gawa sa pinaghalo-halong makabuhay, bawang asin at langis ng nyog. Halamang makabuhay? Aba, marami akong tanim yan sa likod ng bahay. Makagawa nga rin ng langis na pangontra. Marami ring nyug dito. Saka baka
pwede mo akong turuan din ng mga ritual at orasyong alam mo iyo. Ang tungkol sa abilidad ko ay ituturo ko naman sa mga anak mo. Huwag po kayo mag-alala, Mang Rinante. Palagi po akong pupunta rito para turuan kayo. Simula po ngayon ay magkatuwang na po tayo laban sa mga aswang nagirangon. Kailangan mas maaga po tayo makapaganda. Pero hindi po kaya ang pagtatambal natin ay makalilika ng enerhiya na posibleng matukoy ng mga girangon? Posible yun. Pero sa abilidad ko ay pwede nating makontra sa tulong ng mga halaman sa paligid. Sila ang poprotekta at kokontra sa kung anumang enerhiyang mailalabas natin. Sana nga po, Mang Rinante. Bukas po ng umaga ay hahatiran ko kayo dito ng pangontrang langis na dala ko. Gumawa rin po tuloy kayo ng marami, total. At marami po kayo, ika nyo, na tanim na makabuhay. Ituturo ko na lang po kung paano gawin. O siya, sige. Nako, papalatag na pala ang dilim. Magmadali ka na at kailangan mo nang umuwi iyo. Mag-iingat ka sa dana at sa mga makakasalubong mo. Mataan mo rin ang mga anino sa paligid. Kapag may kakaiba kang aninong mapapansin, ay maging alerto ka na. Ibig sabihin, ay may girangon na nag-aabang sa paligid. Magkita na lang ulit tayo bukas. At nagpaalam na nga ako kay Mang Rinante at sa asawa nito. Nagmamadali, ngunit kampante akong naglakad. Paglabas ko pa lang ng bakuran ng bahay ni Mang Rinante, ay napansin kong parang biglang umalinsangan ng paligid. Dahil dito ay nagtaka ako. Napakapatuloy ako sa suot kong krusipiyo. Pati ito ay naramdaman kong medyo umiinit. Senyales na may kakaiba talaga sa paligid. Nang medyo nakakalayo na ako sa bahay ni Mang Rinante at habang nagmamasid sa paligid, ay may napansin akong kakaibang anino sa di kalayuan. Hindi ko mawari kung anino ng ano yun. Parang medyo umaalon samantalang hindi naman mahangin sa paligid. Maski ang ibang mga anino ng mga puno ay hindi naman umaalon. Pilit kong hinahanap kung anong bagay ang nagmamay-ari ng aninong yon. Pero hindi ko matukoy hanggang sa nang muli kong tignan ay bigla itong nawala. Saan na kaya napunta ang aninong yon? Aba, mukhang may girangon sa paligid ah. Pwes wag silang magkakamali sa akin at matitikman nila ang bagsik ko bilang isang mananabas. Tinalasan ko ang mga pandama ko ng mga sandaling yon. Hinigpitan ko rin ang kapit ko sa hawak kong literal na panabas. Kumikintab ba ang talim nito? Sige, lumapit kayo. Kung hindi, pagpipira-pirasuin ko ang mga katawan nyo sa panabas na to. Naghintay akong may nangyari, pero lumipas ang mga ilang minutong pakikiramdam. Habang mabagal na naglalakad, ay ni walang nangyari. Kinapa ko ulit ang suot kong krusipiyo. Medyo nag-iinit pa rin ito. Ibig sabihin ay may panganib pa rin sa paligid. Tinanaw ko ang susunod na bahay. Ilang metro na lang ang layo nito sa kinaroroonan ko. Nakaramdam din ako ng bugso ng hangin na papunta sa direksyon nito. Nilingalinga ko ang paligid sa pagbabaka sakaling may makita akong kung anong nilalang o malaking ibon na dumaan. Pero wala akong nakita. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahinang sipol mula kung saan. Medyo kinabahan ako dahil hindi ko matukoy kung saan direksyon ito nagmumula. Kaya naman ay lalo akong nagpaka-alerto. Ilang saglit pa ay narinig ko ang boses ni Mang Omer na tinatawag ako sa may bandang unahan ko mula doon sa palumpong ng mga halaman. Oh, Mang Omer! Kayo ba yan? Nasaan po kayong banda? Akala ko po ba'y nakauwi na kayo? Ngunit walang Omer na sumasagot sa akin. Lalapit sana ako sa may mga palumpong, ngunit sa gulat ko nang bigla na lang may kung anong mabilis na kumaluskos papalayo.
may nakita rin akong anino na umaalon na tulad ng nakita ko bandang una. Yun ang aninong nakita ko kanina. Baka anino yun ng isang girangon. Humanda ka sa akin, hayop ka. Kailangan mahuli kita. Kailangan malaman kung sino sa inyo ang lumapas sa kapatid ko. Pagbabayarin ko kayong lahat. Sinikap kong sundan ang anino. Pero dahil palatag na ang dilim, ay nabigo akong masundan ito hanggang sa makarating na ako sa tapat ng isang bahay na dampa. Nagulat pa nga ako nang makarinig ako ng sigaw ng saklolo galing doon. Lolo! Lolo! Lulong! Tulungan niyo ako! Lulong! Hindi ko alam kung matatawa ko sa narinig kong yon dahil mukhang ngungo pa yata ang humihingi ng saklolo. Nakita ko pang dumungaw ito sa bintana at kumaway sa akin. Kaya naman ay napaseryoso kong pinuntahan ito. Nakita ko pa ang nakakatakot na nilalang na tinatangka itong lapitan. Humikislap ang mapupula nitong mga mata na parabang salamin na katulad ng deskripsyon ni Mang Renante. Isang girangon yon, panigurado ko. Anak ng tokwa. Pati may kapansanan hindi talaga pinaliligtas ng aswang na yun. Pwes, malilintikan siya sa akin. Inihanda ko ang matalim kong panabas at nagmamadaling sumugod sa dampa. Nang makita naman ako ng girangon na yon, ay mabalasik itong umatungal at ipinakita pa sa akin ang naghahabaan nitong mga daliri na parang mga sanga ng kahoy. Pagkatutulis pa ng maiitim nitong mga kuko, nang sinimulan nitong atakihing muli ang binata na sa tansya ko ay mga nasa edad 20 pataas, ay lalo kong binilisan ang pagkilos. Lulong! May aswang! Lulong! Tulungan niyo ako! Pagpasok ko sa dampa ay pinuntahan ko kagad sa silid kung saan naroon ng binata para sakluluhan. Nang makita naman ako ng aswang na girangon at mapatingin sa hawak kong panabas, ay agad itong natigilan. Grabe ang singasing nito. Halatang atat na manglapa. Walang ano-ano ay mabilis itong tumakas at lumusot palabas ng bintana. Tinangkapan ng nakabulagtang binata na hilahin ang paa ng girangon, ngunit mukhang madulas ang balat nito, kaya nagmukhang walang kwenta ang ginawa nito. Ganun lang kadaling nakatakas ang aswang na girangon. Ayop kang atwang ka! Bumalik ka rito! Mamanayin kita! Sinubukan ko pang habulin ang girangon, pero sadyang napakabilis nitong nakatakas. Kaya naman ay binalikan ko na lang ang binata. Doon ko lang napansin ang nakakalat sa sahig na saklay nito. Napag-alaman ko na isa rin pala tong pilantod, maliban sa isa itong ngongo. Ginapang nito ang saklay at tinulungan ko naman ito. Ayos ka lang ba? Mabuti at hindi ka nakalmot ng aswang na yun. Tamang-tama ang pagdating ko. Noo, maraming alamat na iyo ha. Akala ko pa naman at tapos ang una. Mamuni na lang na manaan ka rito. Mag-isa ka lang ba rito? Wala ka bang kasama? Meron uya. Mga kapating ko. Hinihinay ko nga silang dumating eh. Ganun ba? Dapat ay hindi ka nila iniiwang mag-isa ng ganitong oras sa ganyang kalagayan mo. Wala kang laban sa mga girangon na aswang. Tignan mo, kumuntikan ka ng mamatay. Siya nga pala, ano pa ng pangalan mo? Ako nga pala si Leon. Ako si Anel. Anel ang pangalan ko. At neka uya, pwede bang lumayo ka muna sa akin? Napansin kong medyo nanginginig ang binata na para bang may kung anong kinatatakutan. Medyo iwas din itong mapatingin sa akin ng diretso. Oh, teka, nanginginig ka. Ayos ka lang ba talaga?
Ayos lang ako, kuya. Nilalamig lang ako siguro. Pwede ka na palang umalis, kuya. Maka narating na ang mga kapatid ko. Sasagutin ko pa sana ang binata nang sa may pinto ay napansin kong may mga paparating. 2 babae na humahangos. Ang isa ay matandang babae na mga nasa edad 65. Ang isa naman ay mga nasa edad 30. Ay, sus, Mariosep! Hoy! Sino kang pangas ka na lalaki ka na pumasok sa pamamahay namin? Ano? At may hawak ka pang panabas? Sinaktan mo ba ang kapatid ko? Ay nako, mukhang di naman yata sinaktan si Anel, ate. Parang tinulungan lang po siya. Nakita naman natin yung girangon kanina, di ba? Kahit na, mali pa rin na basta na lamang siya pumasok dito. Pwes, ikaw na lalaki ka. Makakaalis ka na. Kala mo, kung sino malakas, kung mo may dala kang panabas. Siya! Ate, andali lang. Huwag ka namang ganyan. Pasalamat dahil niya. Inulungan niya ako eh. Muntik na kaya akong malapa ng aswang nito. Kuya, masensya ka na sa ate ko ha. Sadyang masungit lang talaga siya. Ayos lang yun, Anil. Ang importante ay ligtas ka na at may mga kasama ka na rito. Sige po, aalis na po ako. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi magandang iniiwan yung mag-isa ang kapatid nyo na may kapansanan. Alam niyo naman po, may mga gumagalang aswang dito sa baryo sa ganitong oras. Yun lang naman po, ate. He! Wala kang pakialam. Wala kang alam tungkol sa amin. Alam namin ang ginagawa namin. O sige na. Umalis ka na bago pa ako hindi makapagpigil sa kapangasan mo. Pasalamat ka. At may dala ka ngayon. Kung hindi, ay malalagot ka talaga sa akin ngayon din. Ani naman, huwag ka namang ganyan. Ang tama-tama mo. Pumigil ka. Alam mong siyang... basta. Umalis ka na nga rito, lalaki ka. Alis! Dali na at nagigigil na ako sa'yo. At talagang tinangka pa akong ipagtabuyan palabas ng dampa ng matandang babae na sa itsura pa lang ay nakakainis ng talaga. Parang dinaanan ng pison ang pagbumuka. Lalo na ang sobrang dapang malapad na ilong. Napapakunot na nga ang ilong ko sa maasbad nitong ugali habang napapabulong akong lumalayo. Sama naman ang ugali ng matandang yun. Singsama ng pagbumuka niya. Malayo sa ugali ng 2 niyang kapatid. Hindi kaya mapagmaltrato yun sa mga kapatid niya? Kaya ganun yung isa? Di bale, sasaglit-saglit ako rito. Malaman ko lang na salbahe talaga yun sa mga kapatid, ay pepektosan ko talaga matandang babaeng yun. Tuloy, dadalang ko na rin ng pangontra yung 2 nakababata. Nang malapit na ako ulit sa kalye, ay nilingunan ko ang matandang babae na parabang nanghahaba ang leeg na nakatunghay sa akin habang papalayo. Parang may kung anong tinitignan sa katawan ko na hindi ko naman maintindihan kung ano. Napatingin tuloy ako sa sarili ko. Ano kayang tinitignan nun sa akin? Teka, parang sa may bato ko yata nakatingin yung kanina. Ano kayang meron sa bato ko? May nakikita kayang hindi ko nakikita ang babaeng yun? Wala naman akong makapangkakaiba. Maliban sa dati ng magaspang na peklat sa bato ko. Ewan ko sa matandang babaeng yun. Mukhang may kakaiba ron ah. Pwes, malalaman at malalaman ko rin yun. Itutuloy ko na sana ang paglalakad nang walang ano-ano ay namataan ko sa di kalayuan ang humahangos at papalapit sa akin na si Mang Renante. Nagtaka ko dahil dala-dala na naman ito ang panabas at sobrang likot ng palingalinga nitong ulo. O Mang Renante, ano pong meron at lumabas pa kayo? Delikado na po, di ba? May nakita po akong isang girangon kanina. Doon lang po sa may dampa na yun. Kumunti ka na po malapa ang binatang lamparon. Mabuti na lang po at naabutan ko kagad. Naku, madali ka iyo. Sumama ka na muna sa akin sa bahay. Dumuon ka na muna
Delikado kung tutuloy ka pa kina Omer at malayo-layo pa ang lalakarin mo. Bumalik na muna tayo. May natuklasan ako tungkol sa'yo. Ho? Ano naman po natuklasan niyo tungkol sa akin? Basta, kailangan nating magmadali. Sa bahay ko na sasabihin sa'yo. Maging alerto ka. Mataan mo ang paligid habang papauwi tayo. Sundan mo lang ako kung saan walang bakas ng girangon sa paligid. Hindi ko maiwasang kabahan dahil sa inaasta at mahiwagang sinasabi ni Mang Renante. Ano kayang meron sa akin na natuklasan daw nito? Nang makabalik kami sa bahay ni Mang Renante, ay mabilis nitong isinara ang tarangkahang kawayan na may nakasabit pang terintas ng bawang. Nang nasa loob na kami at maisarado ring maigi ang pintuan, ay agad akong hinarap ni Mang Renante. Pinatalikod pa ako nito at kinapa ang batok ko. Aha! Tama nga ang ibinulong sa akin ng mga pananim ko kaninang pagkaalis mo. Ha? Ano pong ibinulong sa inyo ng mga pananim nyo? Saka, bakit po ninyo kinapa ang batok ko? Ano po bang meron? Namarkaan ka ng isang aswang na dati mong napatay. Hayan sa batok mo, isang peklat na marka na alam daw ng mga kaanak nito. Minarkaan ka para pagigantihan ng mga kaanak niya. Ano ho? Para paghigantihan? Malalim akong napaisip doon. Inalala ko yung malakas na aswang na nahirapan akong kalabanin. Isang matandang aswang na siyang kumalmot sa batok ko noon. Sinuwerte lang ako noon na napatay ko ang aswang na yon, na noon ay magpapalit pa sana sa iba nitong anyo. Mabuti na lang at nagkamali ito ng galaw, kung kaya natuhog ko ang mismong dibdib nito ng pilak kong kursipiyo. Kung hindi pa ito nagkamali, ay ako sana ang matotodas ng panahong yon. Ito pa ang malala, iyo. Ang naglagay sa'yo ng marka ay isa mismong girangon. Isang mataas ang ranggo na girangon. Ibig sabihin, ay talagang delikado ka. Hindi basta-bastang paghiganti ang gagawin nila sa iyo. Sigurado kung idadamay nila ang buo mong angkana. Nakadama ko ng kilabot sa huling binanggit ni Mang Renante. Naisip ko ang naiwan kong pamilya. Tiyak na madadamay sila. Sigurado po ba kayo, Mang Renante? Kung ganun po, ay delikado po pala ang pamilya ko. Baka kailangan ko pong umuwi sa amin para protektahan sila. Hindi, iyo. Hindi mo muna sila pwedeng balikan. Ngayon pa, na natuntun ka na nila. Base sa itsura ng peklat mo, may girangon na nakakita na ng marka sa'yo. Ibig sabihin ngayon pa lang, natimbriyan na nila ang iba pang mga girangon. Tsak na magpaplano na sila kung paano kanila ididispatcha sa brutal na paraan. Mula ngayon, ay kailangan mo na maging sobrang ingat. Magiging mainit ka na sa mga mata nila. Teka ho, sabi nyo nga, ay may nakakita na sa marka kong peklat. Malamang po, yung girangon na nakita ko kanina doon sa may dampa ng 3 magkakapatid. Siya na po yun. Malamang nga. Kaya mula ngayon, ay hindi ka na pwedeng basta-basta na lamang gumala rito sa baryo nang hindi ka nag-iingat. Saka ang mabuti pa, ay dito ka na lang muna tumira sa pamamahay ko. Magiging delikado na rin sina Omer at ang pamilya ng kapatid mo kung doon ka mananatili. Ako nang bahalang bumisibisita sa kanila. Mabuti pa rito at ligtas ka dahil hindi basta-basta makakapasok dito sa bakuran ko ang kahit na anong klase ng aswang dahil sa mga pananim ko. Napatangu-tangu na lang ako kay Mang Renante. Pero may mga bagay pang gumugulo pa rin sa isip ko. At yun ay may kinalaman sa 3 magkakapatid na siyang pinakamalapit ang bahay kina Mang Renante. Naalala ko, bakit pala todo ang tingin ng pinakamatanda sa kanila sa batok ko kanina. Mang Renante, matanong ko pala sa inyo, yung pinakamalapit ninyong kapitbahay. Ano ang alam nyo sa 3 magkakapatid na yon? Magkakapatid po ba talaga ang mga yon?
Ah, yung tatlo sa tapat ng dampa kanina kung saan kita nadatnan. Naku, wala akong ganong alam sa kanila. Basta't ang alam ko lang ay kapares kong buong salta rin sila rito sa girang. Bakit mo naman natanong? Wala lang po. Para po kasing may kakaiba sa kanila eh. Lalo na po ang pinakamatanda sa kanila. Napansin ko po kasing napatigil ako sa pagsasalita ng sandaling yon nang biglang may tumatao sa may tarangkahang kawayan ng bakuran ni Namang Renante. Pamilyar sa akin ang parang mabait nitong boses. Tao po! Tao po, Mang Renante! Aling Susan, nandyan po ba kayo? Nako, nariyan si Jen. Ang kulit din talaga ng babaeng yan. Mukhang nagatid na naman ang ulam. Ilang ulat ko ng pinagsasabihan na wag nang magatid ng ganitong madilim na. Sandali nga't lalabasin ko lang. Dito ka lang muna, Leon. Huwag ka na munang lalabas. Pero hindi ko pinakinggan si Mang Renante. Palihim pa rin akong sumunod sa kanya. May gusto lang kasi akong malaman na may kinalaman sa tinutukoy nitong si Jean. Siyempre, ay nagtago ako sa mga pananim sa paligid. Baka kasi magdamdam sa akin si Mang Renante kapag nalamang sumuway ako sa kanya at narinig ko ang usapan nila. O Jen, nako, nagdala ka na naman. Ang tigas din talaga ng ulo mo, ano? Sinabi ko ng delikadong nasa labas ka pa ng ganitong latag na ang dilim. Kailan ka pa makikinig? Kapag nalapa ka na ng aswang? Pasensya na po kayo, Mang Renante. Siguro po ay huli na po ito. Naisipan ko lang po kasi magdala kasi nakita ko pong dito po sa inyo tumuloy yung gwapong lalaki na tumulong po sa kapatid ko kanina. Aba, ibig sabihin pala ay mas parang kay Leon itong dala mong ulam, ah. Ay, hindi naman po sa ganun. Pero parang ganun na nga rin po. Dinamihan ko po. Kaya para po talaga sa inyong lahat yan. Nako, mukhang tinamaan ka pa yata sa bisita ko, ah. Kaya lang, ay hindi na yung binata. May asawa at mga anak na yon. Talaga po ba? Eh ano naman po kung ganun? Kung may asawa na siya. Malay niyo naman kung kami talaga ang nakatadahan na para sa isa't isa. Ay, Diyos ko, asa ka pa. Ibaling mo na lang sa iba ang pagtingin mo. Sa ganda mong yan, ay hindi naman malabong may magkakagusto at magkakagusto sa'yo. Ay nako, Mang Renante. Kung mga aswang lang po magkakagusto sa akin, ay wag na lang po. Okay na po ako dun sa gwapong lalaki na ano nga po ulit ang pangalan niya? Leon. Leon ang pangalan niya. Leon po pala. Nako, mukhang mabangis pa yata. Ay, siya nga ho pala. Pakisabi po sa kanya na maraming salamat. Iniligtas niya po ang kapatid ko mula dun sa aswang na lumusob po dun sa bahay namin habang wala kami ni Ate Ira. Pakisabi rin po na pasensya na siya sa kasungitan po ng ate ko. Sadyang masungit at salbahe po talaga yun eh. Kung pumasok ka kaya at ikaw na mismo magsabi ng harapan kay Leon. Ay naku, wag na po. Nakakahiya naman. Balikan ko na lang po kinabukasan yung lalagyan. Kailangan ko na pong umalis kagad. At alam niyo na, may paggala-gala pong mga aswang. Nako, bakit ba parang ayaw na ayaw mong pumasok sa bahay? Hanggang dito ka na lang palagi sa may tarangkaan. O siya, sige na nga. Lumakad ka na. Kargo ko pa kapag may nangyaring masama sa'yo. Ano kaya kung ipatid na kita kay Leon? Ay, lalo wag na po. Baka pulbusin lang po siya ni Ate Ira kapag nakita na naman siya sa bahay. Saka, delikado na rin po siya at gabi na nga po. Sige po, aalis na po ako. Saka wag niyo pong sasabihin may gusto ko sa kanya, ha? Nakakahiya po kasi. Bago pa muling pumasok si Mang Renante sa bakuran para isara ang tarangkahan at bago pa tuluyang makaalis si Jean, ay mabilis na akong bumalik ng bahay ni Mang Renante. Nagtaka pa si Aling Berta kung saan daw ako galing
sapagkat kanina pa raw ako hinahanap at bigla raw akong nawala. Nagpalusot na lang akong umihilang saglit sa labas. Nang makabalik sa loob si Mang Renante, ay kampante at patay mali siya naman akong nakaupo sa salas. Ang bango nitong ulam na inatid ni Jen, Berta. Leon, oo nga pala. Mas para daw pala sa'yo tong ulam. Salamat daw sa pagliligtas mo sa kapatid nila kanina. Aba, alam mo bang may tama sa'yo babaeng yon? Mag-iingat ka ron. At baka magkaroon ka ng kabit nang hindi mo namamalayan. Talaga po? Aba, Jean po palang pangalan nun. Pero Mang Renante, wala po ba kayo napapansin sa kanya na kakaiba? Anong ibig mo sabihin? Teka, kasama ba kita kanina? Pero parang, oo, parang meron nga. Parang ayaw sa kanya ng mga panalim ko sa paligid. Maski naman siya, ay parang ayaw na ayaw niyang pumasok sa loob ng bakuran ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Bakit ikaw? May napansin ka bang mali sa kanya? Meron po, Mang Renante. Pero hindi ko rin po maintindihan kung bakit pasalit-salit na medyo umiinit at lumalamig ang dala kong kwintas na may palawit na krusipiho. Parang may mali po tungkol sa tatlong magkakapatid na yon. Hindi kaya mga aswang sila? O kaya ay may lahi silang aswang? Pero parang malabo rin eh. Medyo matagal na rin namin silang kapitbahay. Isa pa, kung mga aswang din sila, bakit may girango na nakita mo, ika mo, na sumugod sa bahay nila? Oo nga po. Pero bakit kaya ganun ang pakiramdam ko sa krusipiho ko? Ngayon ko lang po naramdaman na naging ganito po ito. Basta po uminit ito, ay senyalis yun na may presensya po ng aswang sa paligid. Tapos, ay lumalamig-lamig din, ika mo. Baka naman, dahil sa aswang kanina, yung nakita mo, baka nakapag-iwan yun ng bakas sa isa sa kanila. Nako, kailangan balikan natin sila bukas para makasiguro tayo. Paano kung nayanggaw pa sila? Hayaan mo, bukas na bukas din ay mag-i-inspeksyon tayo sa kanila. Nang gabing yon, ay doon na nga ako naghapunan at natulog kina Mang Renante. Pinagsaluhan namin ang ulam na inihatid ni Jean. Matapos kaming kumain, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Para bang kay bilis kong nakaramdam ng antok. Kaya naman, matapos magpababa ng kinain, ay nagpaalam kagad ako sa mag-asawa na matutulog na ako. Pumayag naman si Mang Renante at hinandaan pa ako ng mapagtutulugan ko sa kanilang sala. Nang gabi ring yon, ay lumabas si Mang Renante na may daladalang mga pangontrang halamang makabuhay at panabas. Ang dahilan ay para puntahan si Mang Omer at ipaalam na doon muna ako kina Mang Renante magpapalipas ng gabi. Hindi ko na alam kung anong oras ito bumalik. Nang nakaidlip na ako, ay isang panaginip ang dumalaw sa akin. Na panaginipan ko si Jean. May kung ano itong ipinapakiusap sa akin. Habang maaga pa, ay tumakas ka na, Leon. May marka ka ng kalmot ni Tay. Ito ay hindi isang simpleng panaginip lang. Nilawayan ko ang ulam na inihatid ko. At ikaw ang target kong makausap o pambalaan. Ha? Kalmot ng tatay mo? Anong ibig mo sabihin? At bakit pinatakas mo ako? Dahil sa kalmot ni Tatay sa batok mo, ay nalaman namin na ikaw pala ang mananabas na nakapatay sa kanya. Isang girangon na mataas ang ranggo si Tatay. Ibig sabihin ay hindi ka titigilan ng mga kalahi ko hanggat hindi nila naipaghihiganti ang sinapit niya sa'yo. Teka, ibig bang sabihin isa ka ring aswang na girangon? Tama ka. Isa rin akong girangon. Pero hindi ako masamang girangon kung yun ang iniisip mo. Ako at ang bunso naming si Arnel ay mabubuting mga girangon. Ang ate Ira namin ang totoong masama sa aming tatlo.
Ngayong gabi mismo ay may balak siyang masama sa'yo. Hindi niya hahayaang hindi kanya malapa ng kanyang sariling mga kuko dahil kay Itay. Nagtawag din siya ng iba pang mababangis naming mga kalahi. Kaya humanda ka. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Gayong Itay nyo ang napatay ko. Hindi mo ako maiisahan, Jin. Alam kong naghihiganti ka lang din. At palabas mo lang ito. Hindi ito basta palabas lang, Leon. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Hindi ako masaya sa pagiging girangon ko. At gusto ko nang mamuhay na tulad ninyong mga normal na tao. Ako at si Anel. Yun ang plano namin. Una siyang nagtangkang mamuhay na tulad ninyo. Pero pinarusahan siya ni Ate Ira. Hindi dating pilantod at ngongo si Anel. Kagagawan niyo ni Ate Ira. Malupit siya. At alam kong ganun din ang sasapitin ko sa kamay niya kapag nalaman niyang binabalaan kita. Kaya sa panaginip na lang kita kinakausap. Hindi alam ni Ate Ira na may ganito akong abilidad. Kahit si Anel. Jin, totoo bang may gusto ka sa akin? Saglit na natahimik si Jin. Halatang nagulat siya sa biglang tanong kong yon. Oo, Leon. Kaya binabalaan kita. Isa pang dahilan ay kailangan namin ni Anel ng tulong mo. Gusto naming magtagumpay ka. Natalunin mo ang mga girangon at itakas mo kami. Gusto na naming magbagong buhay at talikuran ang pagiging girangon namin. Ako naman ang sandaling natahimik at napaisip ng malalim. Sige, Jin. Ganito. Magtulungan tayo. Alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit pumarito ako sa girang? Alam ko. Naamoy ko ang tugo mo. Kaamoy mo ang tugo ng lalaking nilapa ni Ate Ira sa bukid. Ang totoo ay naamoy ka rin niya. At isa pa yon, sa labis siyang kinakagalit sa'yo mula pa nung una ka mapadpad sa bahay. Ang nakita mong aswang na akala mo manlalapa sana kay Anel ay si Ate Ira mismo. Sasaktan niya sana ulit si Anel dahil sa ginawa nitong pagtatanggol sa isang babaeng balak sanang lapain ni ate nung isang gabi. Nagpalit siya ng anyo matapos siyang tumakas at bumalik kasama ako. Ako naman noon ay nasa anyong uwak at nakadapo sa puno habang nagmamasid. Unang kita ko pa lang sa'yo ay alam ko nang mananabas ka dahil sa marka ng kalmot ni tatay sa batok mo. Hindi ka galit sa akin dahil napatay ko ang tatay mo. Nangyari nang nangyari, Leon. Dahil ginagampanan mo lang ang tungkulin mo bilang isang mananabas. Pero nalungkot ako, syempre. Dahil sa naging kapalaran ni tatay. Pero naisip kong mabuti na rin yun. Dahil talagang marami na rin siyang nalapang tao. Hustisya na lang para sa pagkamatay nila. Mas nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Dahil nabawasan mo ang isa sa matataas na ranggo sa amin. Ano na nga pala ang dahilan kung bakit ka na parito sa girang? Hindi mo pa yun nasasagot. Alam ko na. Naparito ka siguro upang ipagiganti ang kapatid mo. Tama ba? Tama ka, Jin. Mapatay ko lang ang lumapa sa kapatid ko ay ayos na sa akin. Pero ang Ate Ira mo pala, ang mismong lumapa sa kanya. Tutulungan kita sa plano mo. Basta ipangako mo sa akin na tutulungan mo rin kami, Anel, na makatakas mula sa angkad naming mga girangon. Anong sabi mo? Ayos lang sa'yo na ipagkanulo mo sa akin ang ate mo mismo. Ikatutuwa ko pa, Leon. Hindi ko talaga kasundo ang ate ko. Kami ni Anel. Maigpit siya. Malupit at ubod ng sama. Brutal din siya kung manlapa ng tao. Tulad ng sinapit ng kapatid mo sa mga kuko niya. At dahil hindi na pareho ang mga landas na gusto naming tahakin, alam namin ni Anel na isang araw na lang ay papatayin din kami ni ate. Pinag-isipan kong maigi ang lahat ng sinabi ni Jin. Base sa seryoso niyang pagsasalita ay batid kong nagsasabi talaga siya ng totoo. Ramdam ko rin ang totoo niyang emosyon
dahil habang nagsasalita siya, ay nakatitig ako sa mga mata niya at titig na titig din siya sa akin. Bumangon ka na ulit, Leon. Maganda ka na sa pagtakas bago pa sumapit ang ating gabi. Lulusob ngayon sina ate at kasama rin ako. Hindi kita may pagtatanggol ng harap-harapan sa kanila. Papatayin ako ni ate kapag ginawa ko yun sa harap niya. Pero sa tingin ko naman, ay ligtas ako rito sa pamamahay ni Mang Renante. Baka mas mabuting kinabukasan na lang ako tumakas. Hindi. Hindi ka naligtas dito. Dahil hindi magiging epektibo ang kahit na anong pangontrang alam ni Mang Renante kung maramihan na lulusob dito. Isa pa, ay binalaan ko na rin ngayong gabi sa kanyang panaginip si Mang Renante. Magtutulong kayong dalawa sa pagtakas ngayong gabi. May dala akong kusipihong pilak dito. Kompleto rin ang mga gamit ko bilang isang mananabas. Isa pa, ay marami akong alam na mga ritual at orasyon na panglaban ko. Sabihin mo lang sa akin kung ano mga kahinaan yung mga girangon. Sigurado ka ba malakas sa mga orasyon at ritual na alam mo? Oo, sigurado ako, Jean. Nagbanggit pa ako ng ilan sa mga ritual at orasyon ko para makumbinsi siya at nakumbinsi ko naman siya. Kaya naman ay sinabi niya sa akin ang mga kahinaan nila, pati na ang mga kahinaan ng mga matataas ang ranggo sa kanila. Salamat sa lahat ng mga sinabi mo, Jean. Hayaan mo, gagalingan ko para maitakas ko kayo rito ni Anel. Hahanap din ako ng magagaling na albularyo at antingero para matulungan kayong mabaligtad ang pagiging girangon ninyo. Aasahan ko yan, Leon. O siya, sige na. Kumilos na kagad kayo ni Mang Renante at nararamdaman kong nagsususpetya na sa akin si ate. Matapos yun, ay kagad na akong gumising at bumangon. Naramdaman ko kagad ang kakaibang pag-init ng suot kong krusipiho. Isang babala na pag-init. Maghahanda na sana ako para magsagawa ng ritual at umusal ng ilang orasyon nang walang ano-ano ay humahangos na pinuntahan ako ni Mang Renante. Leon! Leon! Napanaginipan ko si Jean. Binalaan niya ako. May lulusob daw ngayong hating gabi na grupo ng mga girangon. Kailangan daw natin tumakas. Delikado raw tayo. Teka sandali, at kakausapin ko lang ang mga pananim ko kung totoo ba ang babala ni Jean. Pinigilan ko si Mang Renante sa balak nitong gawin. Kumalma lang po kayo, Mang Renante. Ako na pong bahala. Dinalaw rin po ako ni Jean sa panaginip ko. May napagkasunduan na po kaming dapat gawin. Magsasagawa po ako ng ritual at mga orasyon habang may panahon pa tayo. Bago lumusob ang mga aswang, kailangan ko rin po kayo. May papaganahin po tayo. Anong papaganahin mo? Siguraduhin mo lang na hindi tayo madedehado sa gagawin mo na yan, Leon. Magtiwala po kayo sa akin, Mang Renante. Sinabi na rin po sa akin ni Jean ang kahinaan ng mga aswang na girangon. Alam ko na po ang mga dapat paganahin laban sa kanila. Ilabas po ninyo ang panabas nyo. 2 po para tig-isa kayo ni Alberta. Papahiran ko po ng mga pangontrang langis at uusalan ko po ng orasyon. Ano ba ang kahinaan nila? Para alam din namin ni Berta. Yun ang pupuntiryahin namin. Sinabi ko ang mga yon kay Mang Renante. Pati ang mga planong nabuo ko ay pinag-usapan din namin ng masinsinan. Pagkatapos ay tuluyan ko nang isinagawa ang ritual at mga orasyon. Ito na po ang panabas ninyo, Mang Renante. Ang bisa ng mga yan ay magiging tulad ng taglay kong krusipihong pilak. Manghihina po mga girangon kapag nasugatan po niyan. Sigurado ka bang matalab ang isinagawa mo dito? Opo. Matagal ko na pong sinasagawa ang ganitong mga ritual at orasyon. Hindi po ako nagmimintis. Kung gayon, ay handang-handa na kami ni Berta. Ay teka pala, lalabas lang ako saglit at aalertuhan ko ang mga pananim sa paligid. Tuloy, may itatanong na rin ako sa kanila. Baka sakali, may iba pa silang alam na pandagdag proteksyon natin laban sa mga aswang. Huwag niyo pong kalimutan ang plano natin. Sina Jean at Anel ay hindi po nating kalaban.
Huwag niyo silang sasaktan. Yung si Ira ay ayos lang na mapuruhan ninyo. Siya pala ang lumapa sa kapatid ko. Pagbabayarin natin siya sa ginawa niya. Brutal din natin siyang papatayin. Lagot siya sa atin kung ganon. Lintik lang ang walang ganti. At sumapit na nga ang pagpatak ng hating gabi. Handang-handa na kami at nakikiramdam sa paligid hanggang sa... Nako, Diyos ko po. Biglang umaalinsangan ng paligid. Hindi ito normal. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Saka parang biglang tumigil ang tunog ng mga palaka at kulisap. Napansin mo ba yun, Leon? Mukhang paparating na po sila, Mang Renante. Ang mga yun po ang senyales na sinabi sa akin ni Jean kapag paparating na sila. Bigla raw pong aalinsangan ng paligid at tatahimik ang mga kulisap. Kaya humanda na po kayo. Huwag po kayong kabahan. Kampante lang po para makapag-isip tayong maigi habang nakikipaglaban. Siya nga pala, Leon. Mas maiging sa bakuran sa may mga pananim tayo pumesto. Kung doon tayo, ay mababalaan ako ng mga pananim. Kung may mapansin silang kakaiba, sa ganung paraan, ay maaalertuhan tayo ng mas dapat nating gawin. Sige po, talikuran po kayo ni Aling Berta. Huwag po kayo maghihiwalay muna. Hintayin niyo po ang senyas ko. Paglabas namin sa bakuran, doon sa may mga halamanan, ay lalo pang tumindi ang alinsangan ng paligid. May naaamoy pa kaming kakaibang maalinsangan na amoy na parabang nabubulok na karne. Naghintay pa kami ng ilang saglit hanggang sa makarinig kami ng paparating na huni ng kontroladong mga singasing. Nako, nariyan na talaga sila, Leon. Berta, umanda ka. Talikuran tayo. Huwag na huwag kang hiwalay sa akin kahit na anong mangyari. Tandaan nyo, una ninyong tabasin ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay puntiriyay ninyo ang dibdib o leeg nila. Basta kayo ng bahala. Nasabi ko na rin sa inyo ang mga kahinaan nila. Alam niyo na po ang gagawin. Eh ikaw, makikitalikuran ka rin ba sa amin? Hindi po. Doon po ako sa kabila. Para kung sakaling nararamdaman nila tayo, ay malito sila. Ilang saglit pa kaming naghintay na may mangyari. Ngunit katakatakang biglang tumigil ang tunog ng mga pagsingasing sa paligid. Maya-maya pa, narinig ko ang tinig ni Jean. Tumatawag ito sa may tarangkahan ng bakuran ni Mang Renante. Mang Renante! Aling Berta! Leon! Nariyan pa ba kayo? May mahalaga akong sasabihin sa inyo! Nagkatinginan kami ni Mang Renante na nagtataka. Kapag kuwan ay sinenyasan ako ni Mang Renante na papasukin daw niya si Jean. Ngunit sinenyasan ko siyang ako na lang ang lalapit. Dahan-dahan akong lumantad at pinakiramdaman ko muna ang paligid. Nang parang wala namang kakaiba ay ipinasya ko ng lapitan si Jean. Pinagbuksan ko siya ng tarangkahan. O Jean, anong meron? Nasaan na sinasabi mo lulusob ng mga aswang na tinawag ng ate mo? Saka, narinig namin kanina ang paparating ng mga singasing ng mga aswang. Bakit bigla na lamang nawala? Binugaw ko na sila para sa'yo, Leon. Halika, magmadali ka. Sumama ka na sa akin at itatakas kita. Teka. Hindi naman to napag-usapan natin, Jean. Bakit biglang ganito? Medyo nagtaka ko sa reaksyon ni Jean. Natigilan siya at napapaisip na para bang nakalimutan niya ang lahat ng napag-usapan namin. Saka paano si Mang Renante at Aling Berta kung ako lang ang itatakas mo? Teka lang, ano nga ulit ang mga napag-usapan natin? Pasensya ka na. Minsan kasi nagiging ulyanin ako. Sabihin mo kaya sa akin para maalala ko ulit. Nagtataka talaga ako kay Jean dahil parang medyo kakaiba siya ng gabing yon. Sasabihin ko sana ulit sa kanya ang mga napag-usapan namin pero naisip kong subukan siya. Sa halip ay iba ang sinabi ko. Ang ibig mong sabihin makikipag-alyansa ka sa mga kilangon at magpapayanggaw para maging isa ka na rin sa amin? Aba, mabutihan kung gano'n. Pero may nararamdaman akong kakaiba sa iyo. May mga dala kang sandata. Niloloko mo ba ako? Hindi, Jean.
Naniniguro lang ako. Pero handa naman akong isuko ang lahat ng to kung tutuparin mo ang kasunduan natin. Ganun ba? Madali lang naman akong kausap. Madali lang tuparin ang kasunduan natin. Pero nasan si Mang Rinante at Aling Berta? Kailangan na ninyong sumama sa akin para sa ritual ng pagkumberte. Sinenyasan ko si Mang Rinante at Aling Berta sa kanilang pinagtataguan. Pero napansin kong may pasimpleng isinesenya sa akin si Mang Rinante. Itinuro nito si Jean. Tapos ay isinisenyas ang kamay na nagsasabing hindi. Parang nakukuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Pero nagmaang-maangan muna ako. Pasimple ko rin siyang kinindatan. Mang Rinante, Aling Berta, lumabas na po kayo riyan. Lumapit po kayo sa akin. Sasama po tayo kay Jean. Nang makalapit sila, ay mahina akong binulungan ni Mang Rinante. Hindi si Jean yan, Leon. Sabi sa akin ng mga pananim ko, nararamdaman nila. Saka bakit tayo sasama sa kanya? Nababaliw ka na ba? Huwag po kayong maingay, Mang Rinante. Akong bahala. Basta, alerto lang kayo. Pero mukhang natunugan na nang inaakala naming si Jean ang pasimple naming bulungan ni Mang Rinante. Walang ano-ano ay may itinuro ito sa bandang likuran namin. Hala! Ano yung nilalang na yun? Sa may bungad ng kubo ni Mang Rinante? Girangon ba yun? Alerto naman kaming napalingon ni Mang Rinante sa tinutukoy ni Jean. Ngunit yung pala ay nililito lang kami. Wala namang kaming kahit na anong nakita. Nang balingan ulit namin si Jean, ay nakapagpalit na ito ng anyo. Naging isang parang uwak na mabilis na lumipad papalayo. May inilalabas pa itong kakaibang tunog. Sabi ko na nga ba? Nilinlan tayo niyon. Hindi talaga si Jean yun. Mukhang nangangalib ang totoong si Jean. Alam ko po, Mang Rinante. Kaya iba po ang sinabi ko sa nagpapanggap na si Jean. Kaya po pala hindi niya maalala. Palagay ko po ay ang ati-ira niya ang nagpapanggap na yun. Kailangan masundan natin ang parang uwak na yun. Ngunit aakma pa lang sana kaming susundan ang lumipad palayo na uwak, ay bigla-bigla na lang umalingaw-ngaw na naman ang mga singasing sa paligid. Kasunod nito ay isa-isang naglabasan ang mga girangon mula sa kanilang mga pinagtataguan. Grabe, totoo ngang nakakatakot ang itsura ng mga ito. Matatangkad na balingkinitan ang mga katawan. Mahaba ang mga daliri sa kamay at paa na parabang mga ugat ng puno na may matutulis na mga kuko. Ang mga ilong at baba ay pahaba rin at matutulis, at ang mga mapupulang mga mata ay parang mga salamin. Heto na nga, Leon. Mapapalaban na tayo. Berta, humanda ka. Magtalikuran tayong tatlo. At nangyari na nga ang pakikipaglabang inaasahan namin sa mga girangon ng gabing yon. Isang pakikipaglabang hindi inaakalang hindi pala madali. Mababangis pala at maliliksi ang mga girangon kahit na ang itsura ay parang mga malalamya. Mang Rinante, Aling Berta, tandaan niyo ang kahinaan nila. Doon niyo puntiryahin. Oh, Leon, ikaw rin. Mataan mo ang pananim ko sa paligid. Kapag nakita mo parang kumaway ang mga daon nila, lumapit ka sa kanila. May espesyal na silang paraan kung paano magpahina ng mga kampo ng kadiliman. O kaya ay senyalis yun na ligtas ka sa tabi nila. Lumingalinga naman ako at sinubukang maghanap ng kahit na isang halaman na may dahon na kumakaway. Ngunit wala akong namataan. Hanggang sa nariyan na nga ang unang grupo ng mga aswang. Nang gagalaiting sinugod kami ng mga ito. Heton sa inyong mga girangon kayo! Tikman niyo ang bangis ng isang mananabas! Humanda kayo mga sinumpang nilalang kayo! Hindi kami matatakot sa inyo! Uubusin namin kayo! Hataw rito, hataw roon ang ginawa namin ni Mang Rinante. 6 kaagad ang napatumba namin. Dahil rito ay lalong umatungal sa galit ang mga girangon. Mas lumiksi pa ang kilos ng mga ito, pero halatang natatakot silang matamaan ng mga hawak naming dinasalang mga panabas.
Ilang minuto rin kaming nakipaglaban hanggang sa napansin kong may mga dahon ng halaman na parabang kumakaway sa amin. Pasimple kong nilingon yun at napansin kong mga baging pala ng makabuhay. Dahil dito ay may naisipan akong ipagawa kina Mang Renante at Aling Berta na noon ay napapansin kong unti-unti nang napapagod dahil matatanda na rin sila. Mang Renante, tingnan nyo. Kumakaway sa atin ang daon ng makabuhay sa bandaron. Mabuting pumunta muna tayo doon para ilagan tayo ng mga aswang na to. Saka kailangan ko rin pong sundan kung saan pumunta yung uwak na si Aling Ira. Palagay ko ay nagbalik yun sa bahay nila. Kailangan kong iligtas sina Jean at Anel. Oo nga pala. Bakit hindi ko kagad naisip? Sa may mga makabuhay tayo pumesto, tama-tama. Kapag daron tayo, ay hindi nila tayo susugurin. Pero, paano ka kung iiwalay ka sa amin? Malamang na ikaw ang babalingan ng mga aswang. Basta ako na pong bahala. Tara na po sa may bandaron. Madali po kayo. Nang naroon na kami, ay tumigil na nga sa pagsunod sa amin ang mga girangon. Galit na umatras sila. Ang ilan pa nga ay sinubukang pilit pa rin kaming atakihin. Ngunit nang tangkain nila, ay para naman silang napapaso. Ay salamat! At tinigilan din tayo ng mga demonyong ito. Ngayon, ay paano kang aalis, Leon? Oras na lumayo ka mula rito sa mga makabuhay, ay tiyak na susugurin ka na naman nila. Teka, alam ko na. Pumutol ka na lang ng ilang baging nitong makabuhay at ipilupot mo sa katawan mo para hindi ka nila masugod. Tama po kayo. Yan po mismo ang gagawin ko. Namutol ako ng ilang mga baging, yung sapat lang na maipapalupot ko sa buong katawan ko. Matapos yun, ay bigla na lang namutol din si Mang Renante ng ilan pang mga baging at ipinulupot naman kay Aling Berta. Teka, anong ginagawa niyo, Mang Renante? Bakit niyo po pinupuluputan din ng baging si Aling Berta? Mabuti pa, ay sasama na rin kami sa iyo, Leon. Hindi ko matitiis na mag-isa ka lang nalalaban. Kailangan mo ng tulong namin. Nakita mo naman, marami sila. Pero, wala ng pero-pero pa, Leon. May usapan tayo, magtutulungan tayo. Tsaka pareho lang tayo ng papel. Ang talunin ng mga girangon. Kaya wag mo na kaming pigilan pa ni Berta. Kung si Berta ang inaalala mo, nakita mo naman kanina, hindi ba? Kahit matanda na kami, ay kayang-kaya pa rin namin lumaban. Matapang si Berta. Hindi kami basta-basta magpapatalo sa mga aswang. Sige na nga po. Kayo pong bahala. Basta tulungan po tayo at huwag tayo maghihiwa-hiwalay. Nang kaming tatlo ay balot na ng mga baging ng makabuhay, ay pumaroon na kami sa bahay ni Jean. Nang gigigil ang mga girangon sa paligid, gustong-gustong sumugod ng mga ito sa amin, ngunit wala sila magawa dahil sa mga nakapalupot sa amin. Kami naman ay lumakas ang loob na sugurin sila, lalo na yung nagtatangka pa ring harangan kami sa aming daraanan. Halatang ayaw nila na pumunta kami kina Jean. Ang ilan pa ay nagpatiuna at mukhang pumunta na rin sa bahay ng magkakapatid. Bilisan natin, Mang Renante, at baka wala na tayo maabutan dun. Hindi pwedeng may mangyaring masama kina Anel at Jean. Kaya naman ay lalo kaming naging agresibo sa pagsugod sa mga aswang, hanggang sa tumakbo na rin kami habang kabi-kabila ang umaatake ang mga aswang. At sa wakas ay nakarating din kami sa bahay ng magkakapatid. Kasalukuyang may nangyayaring komosyon doon. Naririnig namin ang palitan ng usapan ng magkakapatid. Talandi ka kasi! Taksil ka! Dahil sa ginawa mo, Jen, ay mapapatay kita! Wawak-wakin ko ang katawan mo! Sige, subukan mo! At lalabanan kita! Noon pa ako nagtitimpi sa'yo, salbahe ka! Magwakwakan tayo ng katawan! Kung yun ang gusto mo, hindi kita uurungan! Sandali! Mga ani ko! Huwag kayong maglaman! Tumingin ka na! Ate na! Sobrang sama mo! Sawan-sama na kami ni ate sa'yo! Hayaan mo kami mamuhay ng mapayapa! Tulad ng mga tao! Hindi! Hindi ako makakapayag na mamuhay kayong tulad ng mga tao.
Kaya mas mabuti pang lapain ko na lang kayo dalawa. Hindi pwedeng mabuhay ang mga taksil sa kanilang angkan. Kaya heto sa inyo! Nang tagpong yun, ay nagmamadali kami ni Namang Renante at Alimberta na pumasok sa loob ng bahay ng magkakapatid. Nagulat kami sa nadatnan namin na halos dugoon na pala pareho sina Jean at Anel. Pareho nang may malalang mga kalmot ang mga ito sa katawan. May mga gapos din ang mga kamay nila, pero mukhang napigtas nila ang mga ito. Si Anel ay nakalupasay sa dugo ang sahig, habang hawak-hawak ang tiyang tadtad ng mga kalmot. Si Jean naman noon ay nakahiga na rin sa sahig, habang nakapaibabaw rito si Aling Ira. Kakalmutin sana nito si Jean nang biglang matigilan nang makita ang presensya namin. Galit na bigla itong tumayo at hinarap kami. At ikaw na Leon ka. Nag-ahas ka pa talagang pumarito. Pwes, panahon na para pagbayarin kita sa ginawa mo sa tatay ko. Ganun ah. Baka ikaw ang dapat na magbayad sa ginawa mo sa kapatid kong hayop ka. Ngayong gabi ring ito ay ipaparanas ko sa'yo ang brutal na kamatayang ginawa mo sa kapatid ko. At kung sa tingin mo ay makakalapit ka pa sa amin, sige, lumapit ka. Inilabas ko na rin ang dala kong krusipiyo sa bulsa ko at inilantad kung ano talaga ito sa harap ng mga mata ni Aling Ira. Nakikita mo ba to, ha, demonyo ka? Isa itong krusipihong balaraw na ang talim ay gawa sa pilak. Masarap to. Magugustuhan mo to dahil ipapatikim ko to sa'yo. Nang sandaling yon, ay mabilis na pinagsasasara ni Mang Renante ang bintana ng silid na kinaroroonan namin at ang pintuan. Yun ay para makulong si Aling Ira. Nang mapagtanto naman ito na nakakulong na nga ito, ay nagwawala itong napapasingasing at napapaatungal. Hindi pa nakontento, ay parang umalulong pa ito. Leon, mukhang nagtatawag pa siya ng ibang giragon. Mabuti pa ay tapusin na natin siya. Susugurin ko na sana si Aling Ira, ngunit bigla namang humarang si Jean. Huwag mo na, Leon! Huwag mo munang patayin si ate! Baka sakaling mapakiusapan ko rin siya na sumama sa amin na magbagong buhay! Binalingan ni Jean ang nagpupuyos sa galit na si Aling Ira. Ate! Sumama ka na sa amin ni Anel na magbagong buhay at mamuhay na tulad ng sa mga tao! Hindi! Hindi ako taksil sa angkan dati na tulad ninyo. Siya ang lalaking yan, ang nakapatay kay Itay. Bakit sa kanya pa kayo sasama? Nababaliw ka lang sa lalaking yan, Jen. Hindi ang katulad mo. Ang papatulad yan. May tiwala ako sa kanya, ate. Dahil nararamdaman ko ang kabutihan ng loob niya. Simula nang dalawin ko siya sa panaginip, ay nabasa ko rin ang kalooban niya. Tapat sa loob niya na tulungan kami ni Anel na magbagong buhay. Pero mukhang kahit na anong paliwanag ang gawin ni Jean, ay matigas pa rin ang loob ni Aling Ira. Bahala kayo. Magbagong buhay kayo kung kaya ninyo. At kung matutulungan nga talaga kayo ng lalaking yan. Pero bago ang lahat, biglang hinila ni Aling Ira si Jean at tatangkain sana itong lapain. Pero naging mabilis ang aksyon ko. Agad kong pinaraan ang talim ng balaraw ko sa kamay ni Aling Ira. Dahil dito, mabilis nitong binawi ang nasugatang kamay na umusok pa kasabay ng pagtalsik ng kulay itim nitong dugo. Pangas ka talagang lalaki ka. Pwes, magkamatayan ako magkamatayan. Lalapain ko kayong lahat. Tuluyan na nga nagwala at parang nababaliw na si Aling Ira. Inuna nitong sugurin si Anel. Sumaklolo naman si Jean. Wag! Wag, Ate Ira! Maawa ka sa akin! Wag! Wag! Ako ang harapin mo, ate! Papatayin kita! Nang pati si Jean ay pagkakalmutin na rin si Aling Ira.
ay sumugod na rin kami ni Namang Renante para pagtulungan si Aling Ira. Ngunit dadamputin pa lang sana namin ay bigla naman itong itinulak sa direksyon namin si Jean. Dahilan para madikit siya sa mga katawan naming napupuluputan ng mga baging na makabuhay. Bunga nito ay nangisay at napaso si Jean. Buti nga sa'yo talandi ka. Sige, yan ang gusto nyo, di ba? Sumama kayo sa kanila at mapaso kayo hanggang sa mamatay. Anak ka ng tokwa. Baliw ka ng girangon ka. Para sabihin ko sa'yo, totoong tutulungan ko mga kapatid mo. Pero ikaw, wala ka ng pag-asa para magbago. At ngayong gabing to, ito na magiging katapusan mo. Heto sa'yo! Ang susugurin ko na sana si Aling Ira ay si Anel naman ang mabilis nitong dinampot at malakas na ibinalibag sa akin. Ikaw na walang silbi at lampakampilan at ngongo ka. Hayan, sumama ka sa kanya. Magsama-sama kayo mga taksil kayo. Ito ang tatandaan nyo. Walang taksil na magtatagumpay. Dahil sa bilis ng pagkakabalibag ni Aling Ira kay Anel, sa direksyon ko ay kumuntikan pang matuhog ang binata sa hawak kong balaraw. Mabuti na lang at alerto si Mang Renante. Nakakuha niyang medyo itulak ako. Kaya lang ay nadaplisan ang braso ni Anel. Ay ko! Ang apne! Mamamatay na yata ako! Alay! Ang lalim yata ng sugat ko! Kasunod nun ay muling umalulong si Aling Ira. Mas malakas pa kaysa sa una. Dahil dito ay narinig namin ang komosyon sa labas ng dampa. Unti-unting papalapit ang huni ng mga singasing at atungal ng mga girangon. Anak ng tokwa! Nagdadatingan na sila, Leon! Tapusin mo na ang babaeng yan! Umalag ng isang baging ng makabuhay si Mang Renante mula sa mga nakapulupot sa kanya. Kapag daka, ay inihagis niya ito papulupot kay Aling Ira. Nanginginig na nagwala dahil dito si Aling Ira. Naging desperado na tuloy ito na kahit alangan itong sugurin kami, ay pinilit nito. Lalapain ko kayo mga pangaas kayo. Hindi ako makakapayag na basta-basta nyo na lang ako mapapatay. Tikman nyo ang bangis ng mga kalbot ko! Nagulat kami sa biglang kabangisan na yon ni Aling Ira. Talagang ibinuhos nito ang lahat para lang labanan pa rin kami sa kabila ng pangontra namin at mga dala namin sandata. Talagang lumaban ito hanggang sa huli. Naging napakabangis niya at sobrang bilis na pinagkakakalmot kami kahit na natatamaan namin siya ng mga panabas namin. Kahit nagkakaputol-putol na ang mga kamay at mga paa nito, ay tuloy pa rin talaga ito sa pagsalakay. Halos sabay pang nag-iyakan sina Jean at Anel dahil sa kanilang nasasaksihan sa kanilang ate. Pati rin kami ni Namang Renante at Aling Berta ay pare-parehong nadaplisan ng mga kalmot ni Aling Ira. Si Aling Berta ay sa magkabila ang braso na dali. Si Mang Renante naman ay sa kalbo nitong ulo na sugatan. Ako naman ay nagkaroon ng hiwa sa pisngi. Ate ko! Ate ko, patawad! Sana'y pumayag ka na lang na sumama sa amin ni Anel na magbagong buhay! Ang ani o! Ate Ira o! Kahit na ano ba mangyari, mahal na mahal ita. Kahit talmain ka sa akin, mahal na mahal ka namin, ate! Hindi! Hindi ko kayo mahal. Wala akong mga kapatid na taksil. Mamamatay akong hindi ko kayo pinapatawad. Mamamatay akong sinikap kong ipaghiganti si Itay. At ikaw pangas kang lalaki ka. Isinusumpa kita! Pero bago pa makasambit ng sumpa si Aling Ira sa akin, ay mabilis ko na siyang dinaluhong at itinarak ang balaraw na pilak sa tapat ng kanyang puso.
Ibinaon ko yon ng buong diin. Ano pat, napaigik na lang si Aling Ira. Bumulwak kagad ang masagalang dugo mula sa bibig nito. Ate! Ang ate ko! Ate Ira! Mamimiss kita ng obra, Ate Ira! Mahal na mahal kita! Nang marinig ng mga aswang sa labas ng dampa ang malakas na pag-iyak ni Jean at Anel, ay isa-isang umalulong ang mga ito. Yung klase ng alulong na mahina lang, ngunit malungkot. Alulong ng pagluluksa. Pagkatapos ay narinig naming parang nag-aalisan sila. Nagtataka kung binalingan si Jean. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya. Nag-alisan na sila, Leon. Si ate kasi ang nagtawag sa kanila. Ngayong nabigo at napatay niya si ate, ay magluluksa na lang sila. Saka na lang sila ulit gaganti sa'yo, Leon. Pero huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin ni Anel para hindi ka na ulit matuntun sa susunod. Magpapakalayo-layo tayo. Aalis tayo rito sa girang. Matapos naman ang lahat, ay nalungkot kami sa nangyari. Naipaghiganti ko nga at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Pero nakalulungkot din pala sa huli. Hanggang sa hinawakan ko sa magkabilaang balikat si Jean. Aray! Napapaso ako sa'yo, Leon. Yung mga bagay sa katawan mo, napapaso ako dyan. Naku, sorry, nakalimutan ko. Meron pa pala ako nito. Teka, sandali, tatanggalin ko lang. Ayan, ayos na. Patawad sa inyo ni Anel dahil sa sinapit ni Ate Iranyo. Hayaan nyo, babawi ako sa inyong dalawa. Gagawin namin ang lahat ni Mang Renante na matulungan kayong maalis sa inyo ang pagiging girangon nyo at para makapamuhay na kayo ng normal na tulad namin mga totoong tao. Salamat, Leon. Ngayon na malaya na kami ni Anel, sa mabagsik na kami ni Ate Ira, sa wakas, makakapagbagong buhay na kami. At sinikap ding lumapit sa amin ni Anel. Salamat, Kuya Leon. Maraming salamat po. At sorry po sa inyo kung wala akong nangawa dahil lampa at ngongo ako. Wala po akong ilme. Huwag mong sabihin yan. Hindi totoong wala kang silbi. Ang Ate Ira mong gumawa sa inyan at naniniwala akong maayos pa ang mga kapansanan mo. Tutulungan ka namin, maniwala ka. Sana nga. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Doon nagtapos ang isang gabing pakikipaglaban namin sa mga aswang na girangon. Naipaghiganti ko ang kapatid ko at naging tulay pa ako para makatulong na maibaling sa liwanag ang dalawang nilalang na dating kampon ng dilim. Naglaan ang Diyos ng magiging kasangkapan para sa susunod pa naming pakikipagtuos sa mga girangon sa inaharap. At nakakasiguro kaming sa muling pagtutuos na yon ay sa amin pa rin ang tagumpay at mauubos na silang lahat. Naniniwala akong laging ang kabutihan ang mananaig sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan po kayong aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuti at marangal ang pagiging dedikado sa iyong misyon sa buhay, lalo na kung ito'y nakaugat sa liwanag at hangaring ituwid ang mali. Ngunit kailangan din na may hangganan ang paggigiit, sapagkat kapag ito'y nauwi sa paghihiganti laban sa mga kampon ng kadiliman o ng kahit na kanino, ang apoy na dapat sana'y nagbibigay liwanag ay maaaring maging apoy na sumusunog hindi lamang sa iyo,
kundi pati na rin sa mga inosente sa paligid mo. Oo, ikaw ay nasa panig ng liwanag at may katiyakang magtatagumpay. Ngunit itinuturo ng Diyos na ang paggiganti ay hindi daan ng katwiran. Ngunit sa takdang panahon, ang bawat nagkasala ay haharap sa hatol ayon sa kanyang ginawa. Ang tunay na lakas nasa pagpipigil. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagtitiwala. At sa bandang huli, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Hindi sa pamamagitan ng ganti, kundi sa pamamagitan ng katarungan ng Panginoong Diyos. Ayon nga sa Roma, Kabanata 12, Talata 19, Mga minamahal, huwag kayong gumanti. Ipaubaya ninyo sa puot ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paggiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sabi rin sa Deuteronomio, Kabanata 32, Talata 35, akin ang paggiganti at ang pagganti sa takdang panahon ay madudulas ang kanilang paa. Ipinapakita lamang ng mga talatang ito na hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon at ang paggiganti ay hindi natin tungkulin. Kapag tayo'y nagpasensya at nagtiwala, ang Diyos ang siyang huhusga at ang kanyang katarungan ay laging ganap at makatarungan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Pagpalain nawa po tayong lahat ng Diyos na may kapal.